Ang pagbabago ng mundo mula sa pagkakabansot tungo sa puso ng teknolohiya, napakalaking pagbabago ang naganap sa lipunan ng Tsina. Tinanggal ng Tsina ang buong industriyang ito dahil naniniwala silang hindi ito kumikita at walang kinabukasan. Naniniwala sila na ang mga bagong industriya tulad ng mga semiconductor, baterya at AI ang kasagutan. Sa kabilang banda, kinutya nila ang Pilipinas dahil sa patuloy na pagkapit sa industriyang ito. Sabi nila, anong uri ng bansa iyon na ginagawa pa rin ang ganoong bagay kahit 21 siglo na? Ngunit naganap ang isang hindi kapani-paniwalang pagbaliktad. Sa mismong industriya na tinalikuran ng Tsina, lumikha ang Pilipinas ng ginto at sinakop ang pamilihan ng mundo. Paano nangyari na ang Pilipinas, na tinawanan at ginawang katatawanan, ay naging sentro ng mundo? Bago magsimula ang kwento, hayaan ninyong magtanong ako. Gaano karaming porsyento ng tagumpay ang ating nakikita? Ito ba ay katotohanan o kathang-isip lamang? Marami tayong tanong. At sasagutin ko ang inyong mga katanungan sa dulo ng kwento. Kaya't simulan na natin ang kwento. Kumusta? Ako si Zhang Hai. 20 taon na ang nakalipas. Ginugol ko ang 7,300 araw sa ilalim ng tambutso ng isang pabrika ng petrochemicals. Gumising ako sa tunog ng sirena tuwing madaling araw. At naging pang-araw-araw na gawain ang pagsisimula ng araw sa amoy ng langis. Ang mga mantsa ng kemikal na kumapit sa likod ng aking kamay ay hindi maalis kahit anong hugas, ngunit iyon pa ang ipinagmamalaki ko. Iyon ang patunay ng aking 20 taong buhay. Ngunit isang araw, bigla na lang itong nagtapos. Sa araw na sinabi sa akin na ako ay ire-retrench, naramdaman kong napakalamig ng fluorescent light sa opisina. Ang papel na iniabot ng HR manager ay isang piraso lamang ng A4. Sa isang piraso ng papel na iyon, ang aking 20 taon ay binalewala. Nang lumabas ako sa pangunahing gate ng pabrika, ang tambutso na tiningnan ko ay hindi na nagbubuga ng usok at ang katahimikan na iyon ay nagpabigat sa aking damdamin. Habang pauwi sa subway, inilabas ko ang aking smartphone at tiningnan ang balita. Sumalubong sa akin ang headline ng unang pahina. Pamahalaan ng Tsina, ipinahayag ang pag-alis sa industriyang petrochemical na mababa ang halaga. Ang kinabukasan ay nasa semiconductors at baterya. Habang binabasa ko ang artikulo, sumikip ang dibdib ko. Hindi ko matanggap ang katotohanan na ang dibundong taon na ginugol namin ay naglaho na parang bula. Ang mga comment section ay punong-puno ng pagdiriwang. Puro mga taong pumapalakpak dahil sa wakas ay tinalikuran na ang isang industriyang obsolete. Kinabukasan, nakipagkita ako sa mga kasamahan ko, nakapareho ko ng sinapit, sa isang pub. Nagtipon kaming 8, kasama sina Li Qiang at Wang Fa. Lahat ay nagmumukhaing balisa at tahimik na ininom ang beer. Biglang naglabas si Li Qiang ng smartphone at ipinakita sa amin. Tungkol sa Pilipinas. Nakakatawa talaga, sabi niya. Nang makita namin ang pamagat ng artikulo sa screen, sabay kaming napangisi. Ang headline ay, Pilipinas, kumakapit pa rin sa petrochemicals, kahit 21 siglo na. Isang desisyong wala sa panahon? Ito ay isang nakakakutyang artikulo na isinulat ng isang Chinese media tungkol sa Pilipinas na nagtatayo ng bagong pabrika ng petrochemicals. Inilarawan ng artikulo ang Pilipinas bilang isang bansang atrasado na nananatiling nakakapit sa industriya na buong tapang naming tinalikuran. Mabagal talaga ang Pilipinas, sabi ni Wang Fa, na parang nagmamadali. Pinipili nila ngayon ang daan na matagal na naming binitawan. Sang-ayon si Zhao Si. Yan ang pagiging latecomer ng developing country, bansang paunlad. Hindi nila alam kung saan papunta ang mundo. Sumabay ako sa pagtawa. Tipong Pilipinas nga, kinukuha ang basura na tinapon namin. Developing country talaga. Ang buong lamesa ay napuno ng malakas na tawanan sa aking sinabi. Nag-cheers kami. At buong pusong kinutya ang katangahan ng Pilipinas. Kailangan namin ng comfort na hindi kami ang nasa masamang kalagayan. Sa pamamagitan ng pagmamaliit sa iba, hindi namin nakikita na ganoon kasama ang aming kalagayan. Habang nasa taxi pa uwi, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Ang bayan na puno ng mga neon sign ay kasing ganda pa rin, ngunit ang aking kinabukasan ay kasing dilim na parang walang anumang ilaw. Humiga ako sa kama ngunit hindi makatulog. Nakatingin lang sa kisame. Sinusubukang tanggapin ang katotohanan na ang industriya na pinaglingkuran ko ng 20 taon ay bigla na lang naglaho.
Gayunpaman, mayroon akong isang aliw. Ang panloob na paniniwala na mas matalino ang aming pinili kaysa sa Pilipinas. Hindi ko alam noon. Hindi ko alam na ilang buwan lang makakatapak ako sa lupa ng Pilipinas at lalo akong walang kamalay-malay na ang saksihan ko doon ay sisira sa lahat ng aking paniniwala. Lumipas ang isang linggo at nagkaroon ng opisyal na pahayag mula sa Komite ng Pambansang Pag-unlad. Eksaktong 10 ng umaga, nakahanay ang mga opisyal ng gobyerno sa plataporma ng Great Hall of the People sa Beijing at sunod-sunod ang flash ng mga kamera. Ang Vice-Chairman ng Development Committee ay tumayo sa podium, tumingin sa kamera sa likod ng kanyang makapal na salamin at matatag na nagsalita. Ang Republika ng Bayan ng China ay ganap na ititigil ang pamumuhunan sa industriya ng petrochemical na mababa ang halaga simula ngayon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mic at ang sumunod na salita ay mas nakakagulat pa. Isang deklarasyon na aalis ang China sa lahat ng larangan, basic chemicals, general plastics at synthetic fibers. Ang kinabukasan ay semiconductors, baterya, artificial intelligence. Hindi natin maaaring sayangin ang yaman ng bansa sa industriya ng ika-20 siglo. Ang bawat salita niya ay tumatama sa aking dibdib. Nakatingin ako sa live broadcast sa TV at lumubog sa sofa. Ang aking asawa na nakaupo sa tabi ko ay mahigpit na hinawakan ang aking kamay, ngunit wala itong naihatid na aliw. Ang balita ay nag-ulat tungkol dito araw-araw, at tuwing gabi sa pangunahing balita, may mga eksperto na lumalabas at pumupuri sa desisyon ng gobyerno. Isang propesor ng ekonomiya ang nagsabing ito ang plataporma para sa China na lumabas sa lumang balat at tumalon sa isang advanced nation. Ang isa pang panelist ay inilarawan ang petrochemicals bilang isang labi ng lumang panahon. Nagbago ang atmosfera ng lungsod. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ako sa isang cafe sa syudad at narinig ko ang usapan ng mga kabataan sa kalapit na mesa. Isang binata ang mayabang na nagsabi, "Sa wakas, kabilang na talaga ang China sa mga developed countries." Sumagot ang isa niyang kaibigan, "Hayaan na lang natin na ang mga backward na industriyang may tambutso ay gawin ng mga bansa sa Timog Silangang Asya." Habang hawak ko ang tasa ng kape, naramdaman kong nanginginig ang aking kamay. Ang kalagayan sa factory zone ay mas masahol pa. Wala pang isang buwan, 28 sa 37 chemical factories sa Jiangsu Chemical Complex ang tumigil sa operasyon. Ang mga malalaking steel tank ay nagsimulang kalawangin sa ilalim ng sikat ng araw. Ang tunog ng singaw na tumatagas mula sa mga tubo at ang ingay ng mga makinang umaandar ay naglaho na, at ang tanging naririnig ay ang hangin na dumadaan sa walang taong pabrika. Tumawag si Li Qiang, dati kong kasamahan. Ang kanyang boses ay malungkot at sinabi niyang, "Tuluyan na ring nagsara ang aming pabrika." Nakita ko ang huling usok na naglaho sa tambutso. Ang usok na iyon na umaakyat araw-araw sa loob ng 20 taon, ngayon ay naging 0. Noong gabing iyon, nagkaroon ng special feature sa balita. Ipinakita sa screen ang kuha mula sa drone ng walang taong chemical complex ng China. Ang napakalawak na factory site ay ganap na huminto. Walang usok na umakyat mula sa mga tambutso. Ang anchor ay pumuri rito bilang ang matapang na desisyon ng China. Ang lakas ng loob na itapon ng lumang bagay. Pagkatapos, nagbago ang screen. Lumabas ang isang eksena ng pagtatayo ng isang malaking pabrika ng petrochemicals sa Pilipinas. Kasama ang caption na, "Lungsod ng Palaris, Bataan Palaris City, Bataan." Daan-daang manggagawa ang abala at ang mga crane ay nagbubuhat ng malalaking bakal. Ipinakita rin ang eksena ng pagbubukas, inaugurasyon. Ang mga executive ng kumpanya ng Pilipinas ay masayang tumatawa habang nagbubukas ng champagne at ang mga confetti ay lumilipad sa himpapawid. Nagpatuloy ang komentaryo ng anchor. Ang Pilipinas ay patuloy na nagtatayo ng mga pabrika ng petrochemicals kahit ika-21 siglo na. Namumuhunan sila ng malaki sa industriya na buong tapang na itinapon ng China at sinusuri ito ng mga eksperto bilang isang desisyong wala sa panahon. Sa ilalim ng screen, dahan-dahang lumabas ang caption, "Pilipinas na, atrasado sa panahon." May pag-asa ba? Nagpadala ng message si Li Qiang. "Nakita mo ba ang balita? Walang pag-asa talaga ang Pilipinas." Nag-post din si Wang Fa sa group chat. Ang Pilipinas ay umaatras sa panahon. Para silang nangongolekta ng basura na tinapon namin. Ang chat room ay mabilis na uminit
at kinutya namin lahat ang Pilipinas. Nagkomento rin ako, tama, ang aming pinili ay tama. Magiging magsisi rin ang Pilipinas. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw sa complex ay isa-isang namamatay. Pakiramdam ko, nasasaksihan ko ang paglaho ng industriya ng petrochemicals ng Tsina sa kasaysayan. Noong panahong iyon, kumbinsido ako. Ang desisyon ng Tsina ay tama at ang desisyon ng Pilipinas ay isang katangahan. Ngunit hindi ko naisip na makakatapak ako sa lupa ng Pilipinas pagkalipas ng 3 buwan at lalo akong walang kamalay-malay na ang saksihan ko doon ay sisira sa lahat ng aking paniniwala. Lumipas ang 3 buwan. Ang aking paghahanap ng trabaho ay bigo at ang aming ipon ay paubos na. Nararamdaman ko ang pagkabalisa sa mga mata ng aking asawa, ngunit wala siyang sinasabi. Nagtitimpla lang siya ng kape tuwing umaga at hinahaplos ng bahagya ang aking balikat, kaya mo yan. Ang katahimikan na iyon ay mas mabigat. Isang hapon, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag mula sa isang contact sa dating supplier namin. Siya si Attorney Chen at ang boses niya ay nagmamadali. Kailangan namin ng biglaang specialized raw material. Ngunit hindi ito ginagawa sa Tsina, kaya kailangan naming kunin sa Pilipinas. Humiling siya na sumama ako sa Pilipinas para maghanap ng supplier dahil marami akong karanasan sa petrochemicals. Nang marinig ko ang salitang Pilipinas, naging komplikado ang aking isip. Nasaktan ang aking pride dahil sa bansang kinutya ko ilang buwan lang ang nakalipas, kailangan ko ngayong humingi ng tulong. Ngunit wala akong pagpipilian. Ang travel allowance at daily allowance na inaalok niya ay makakatulong sa amin ng 2 buwan. Hawak ko ang telepono at nag-aalangan ako sandali. Ngunit sa huli ay sumagot ako ng, sige, payag ako. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport na sina Li Qiang at Wang Fa ay sumama rin dahil sa parehong dahilan. Lumabas kaming 3 sa immigration gate na may balisa ang mukha. Pumunta kami sa bansang kinutya namin upang humingi ng tulong. Walang nag-uumpisa ng usapan, ngunit alam namin na iisa ang iniisip namin sa pamamagitan ng pagtingin sa mata ng isa't isa. Sumakay kami ng taxi patungo sa industrial zone ng Palaris, Bataan. Ang tanawin ng Pilipinas sa labas ng bintana ay mas maayos kaysa sa inakala namin. Sa magkabilang gilid ng expressway, may mga inayos na pabrika. Nang makita ang puting usok na umaakyat mula sa Tambutso, bumulong si Li Qiang. Umaandar pa rin ang mga lumang pabrika na iyan. Tumango si Wang Fa. Hindi ko alam kung anong lakas ng loob nila. Sigurado naman na malulugi sila kaagad. Ngunit isang kakaibang pangamba ang sumagi sa aking puso. Kung talagang mali ang pinili ng Pilipinas, bakit kailangan pa naming pumunta dito para kumuha ng material? Hindi ko yon masabi. Kinabukasan ng umaga, binisita namin ang chemical material company na kausap namin. Nang dumating kami sa gate ng pabrika, tumigil kaming lahat. Iba ito sa aming inakala. Ang state-of-the-art building na may salamin ay kumikinang sa sikat ng araw at sa harap ng gate, nakahanay ang mga luxury car at limousine. Nang tingnan namin ang logo sa mga sasakyan, ito ay sa mga global company ng Germany, USA at Japan. Anong mga sasakyan iyan? Nagtatakang tanong ni Li Qiang. Bakit napakarami? Lumingon si Wang Fa at tiningnan ang parking lot. BMW, Benz, Lexus, punong-puno. Ang aking puso ay nagsimulang kumabog. May nangyayari dito na hindi namin alam. Nang pumasok kami sa lobby, lalo kaming nagulat. Sa malawak na espasyo na may marmol na sahig, may mga nakasutana na dayuhan na naghihintay kung saan-saan. Narinig namin ang halo-halong English, German at Tagalog. Lahat sila ay nakabukas ang kanilang mga laptop at may seryosong pinag-aaralan. Nang tanungin namin ang staff, sinabi niya na sila ay mga kinatawan ng global companies na naghihintay para sa konsultasyon ng kontrata. Hinawakan ni Wang Fa ang aking braso. May mali dito. Sabi mo'y industriyang nalulugi, pero bakit nagpipila ang mga kumpanya ng mundo? Wala akong masagot. Dahil ang industriya na itinapon namin at kinutya namin dahil sa pagiging katangahan ng Pilipinas ay may ibang mukha sa harap namin. Sinamahan kami sa conference room. Habang dumadaan kami sa pasilyo, nakita namin ang loob ng pabrika sa likod ng bintana. Ang mga robot arm ay tumpak na gumagalaw at ang real-time production data ay tumatakbo sa malalaking screen. Iba ito sa pabrika sa Tsina na pinagtrabahuhan ko ng 20 taon. Ang ganap na automated system, ang clean room na walang dumi at ang state-of-the-art monitoring ay nagpatamlay sa amin.
Nang buksan namin ang pinto ng conference room at pumasok, sinalubong kami ng isang Filipino researcher. Isa siyang lalaki na nasa kalagitnaan ng 30s at nakipagkamay siya sa amin na may ngiti at inanyayahan kaming umupo. Sabi niya sa matatas na Mandarin, "Salamat sa pagpunta mula sa malayo. Makikinig kami sa inyong kailangan at gagawin namin ang aming makakaya para tulungan kayo." Nabasa ko ang self-confidence sa kanyang mga mata. Hindi iyon ang mga mata ng isang taong nasa isang industriyang nalulugi. Sa halip, naramdaman ko ang paniniwala at pride sa kanyang trabaho. Sa sandaling iyon, may nag-alinlangan sa aking isip. Baka nagkakamali kami ng malaki? Bakit ang industriya na tinalikuran namin ay pinupuntahan ng mundo sa Pilipinas? Kailangan kong makinig sa paliwanag ng Filipino researcher ng hapong iyon para mahanap ang sagot sa tanong na iyon. Ang researcher ay nagbukas ng laptop at nagsimula sa paliwanag. Sabi niya, ang specialized rubber raw material na hinahanap namin ay isang bagong material na binuo nila na may kakayahang makatiis ng init hanggang 300 grafts at may mahusay na electrical insulation, iba sa tradisyonal na general-purpose rubber. Ipinakita niya ang molecular structure sa screen at ipinaliwanag ito ng sunod-sunod. Ito ang sealing agent na ginagamit sa proseso ng paggawa ng semiconductor at ginagamit ito ng lahat ng pangunahing semiconductor manufacturer sa buong mundo. Nagsimangot si Li Qiang habang nakakrus ang braso. "Goma lang yan. Gawa rin namin yan dati. Anong nakakagaling diyan?" Malinaw na may discomfort sa kanyang boses. Ngumiti ang Filipino researcher at umiling. Ito ay hindi lang simpleng goma kundi isang composite material na may nanotechnology. Ipinaliwanag niya na inabot ng 7 taon ang paggawa at mayroon itong 120 patents. Sumingit si Wang Fa. Hindi ibig sabihin na maraming patent ay maganda na. Sa huli, kung walang cost competitiveness, hindi ka mabubuhay sa pamilihan. Ang kanyang mukha ay nagpapahiwatig na hindi pa rin siya handang tanggapin ang tagumpay ng Pilipinas. Kalmado ang researcher. "Tama po kayo. Kaya hindi kami gumagawa ng mura at maramihang produkto kundi high-value new materials lang." Sabi niya, naglalaro sila sa performance, pagganap, hindi sa cost, presyo. Nang marinig ang salitang iyon, nagbago ang atmosfera sa conference room. Tumigas ang mukha ni Li Qiang at Wang Fa at sumikip din ang aking dibdib dahil ang cost competitiveness ang eksaktong dahilan kung bakit kami umalis. Ang Tsina ay may estratehiya ng paggawa ng murang produkto ng maramihan upang masakop ang pamilihan, ngunit ang Pilipinas ay pumili ng kabaligtarang daan. Tumayo ang researcher at inanyayahan kaming tingnan ang loob ng pabrika. Mas madali ninyong maiintindihan kung makikita ninyo ng direkta. Nagsuot kami ng protective suit at pumasok sa clean room. Nang bumukas ang pinto, hindi kami makapaniwala. Ang state-of-the-art equipment ay nakahanay sa malaking espasyo at lahat ay automated. Halos walang tao at sa halip, ang mga robot arm ay tumpak na naghahalo ng mga raw material. Ang researcher ay nagtaas ng isang beaker na may transparent na likido. Ito ang raw material na kailangan ninyo ngayon. Isang special solvent na ginagamit sa proseso ng paglilinis ng semiconductor na may purity na 99.999%. Dagdag pa niya, imposible ang 7 nanometer na proseso kung gagamitin ang ordinaryong solvent. Itinuro niya ang beaker sa ilaw. Samsung, TSMC, Intel, lahat ay gumagamit ng aming produkto. Ngumisi si Wang Fa. "Huwag kang mag-exaggerate. Hindi ako naniniwala na ang lahat ng top company ng mundo ay gumagamit ng produkto ninyo." Ngunit wala ring conviction sa kanyang boses. Naglabas ang researcher ng tablet at ipinakita sa amin ang screen. May mga aktwal na kontrata doon. Samsung Electronics, TSMC, Intel, Micron, lahat ay nakasulat. Namutla ang mukha ni Wang Fa. Nang lumipat kami sa susunod na lugar, lalo kaming nagulat. Sa malaking screen, ang real-time order status ay ipinapakita. Ang pangalan ng German Chemical Company, US Aerospace Company, at Japanese Auto Parts Company ay patuloy na nag-a-update. Ipinaliwanag ng researcher, ang nakikita ninyo ngayon ay ang mga order na pumasok ngayong araw. Halos lahat ay kailangang i-reserve 3 buwan ng maaga. Siniko ni Li Qiang ang aking tagiliran. "Hoy, may mali dito, hindi ba? Temporary bubble lang ito. Mamamatay din ito kaagad." Hindi ako sumagot. Sa totoo lang, naguguluhan din ako. Ang tanawin sa harap ko ay malayo sa aming inakala. Dinala kami ng researcher sa ibang laboratory.
Doon, ang mga batang researcher ay nakaupo sa harap ng microscope at abala sa pagsusuri ng isang bagay. Namumuhunan kami ng 15% ng aming sales sa Research and Development (R&D). Kapag ang mga kumpanya ng Tsina ay naglalaro sa presyo, kami ay naglalaro sa teknolohiya. Sa kanyang sinabi, sabay na sumimangot sina Li Qiang at Wang Fa. Nang bumalik kami sa conference room, may mga sertipiko at patent sa lamesa, ISO certification, FDA approval, European REACH regulation clearance, at iba pa. Inabot kami ng 10 taon para makuha ang lahat ng certification na ito. Salamat dito, nagawa naming malampasan ang barrier para makapasok sa global market. Hindi pa rin masaya si Wang Fa. Pero petrochemical pa rin yan, hindi ba? Industriya na tinalikuran ng Tsina, hindi ba? Umiling ang researcher at kalmadong sumagot. Pareho ang hitsura, ngunit iba ang laman. Ang tinalikuran ng Tsina ay ang low-value general-purpose products. Ang ginagawa ng Pilipinas ay high-value specialty materials. Iba ang market. Sa sandaling iyon, tumayo si Li Qiang at sumigaw. Pansamantalang nagliliwanag lang ito, mamamatay din ito kaagad. Kapag nagseryoso ang Tsina, maaabutan din namin sila. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Alam niyang wala siyang conviction. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa harap ng gate ng pabrika, nagpipila pa rin ang mga sasakyan ng global companies. Ang mga taong nagtatapos ng kontrata at ang mga bagong pumapasok ay abala. Hindi ito mukhang temporary bubble. Sa halip, mukha itong apoy na lalong lumalaki. Huling tanong ng researcher. Kung gayon, maaari ba ninyong sabihin sa akin ang dami at delivery date na gusto ninyo? Inabot ko ang papel at bahagyang nanginginig ang aking kamay. Nasaktan ang aking pride dahil sa bansang kinutya namin, humihingi kami ngayon ng tulong. Natapos ang meeting at lumabas kami. Sina Li Qiang at Wang Fa ay hindi pa rin masaya at nagbubulungan. Swerte lang iyan, malulugi din yan kaagad. Ngunit hindi na ako sumasabay sa kanila. Pakiramdam ko, may isang bagay na mahalaga na hindi namin nakita. Noong gabing iyon sa hotel, hindi ako makatulog. Nakatingin ako sa kisame at inulit-ulit ang lahat ng nakita ko ngayong araw. Ang Pilipinas ay hindi pumulot ng bato na itinapon namin, kundi pinakinis ang batong iyon at ginawang diamante. Ang realisasyon na iyon ay nagpabigat sa aking dibdib. Kinagabihan, nakita ko ulit ang Filipino researcher sa lobby ng hotel. Sina Li Qiang at Wang Fa ay nagsabing pagod sila at umuwi na sa kanilang kwarto, ngunit ako ay may komplikadong damdamin at hindi makatulog. Nakaupo ako sa cafe ng lobby at umiinom ng kape nang makita kong pumasok ang researcher. Tinaas ko ang aking kamay at tinawag siya. Tumawa siya at umupo sa harap ko. Sandali kaming tahimik, umiinom lang ng kape. Ako ang unang nagsalita. Sa totoo lang, marami akong gustong itanong. Sa totoo lang, ang industriya na tinalikuran ng Tsina, paano nagtagumpay ang Pilipinas ng ganito? Nag-aalangan akong nagtanong. Ano ang sikreto? Nag-isip siya sandali at dahan-dahang sumagot. Alam mo ba kung ano talaga ang tinalikuran ng Tsina? Sumagot ako. Siyempre, ang industriya ng petrochemicals. Umiling siya. Ang tinalikuran ng Tsina ay hindi petrochemicals, kundi low-value commodities. Kinuha ng Pilipinas ang basic raw material na iyon at gumawa ng ganap na ibang bagay. Kinuha niya ang sugar packet sa lamesa at nagbigay ng halimbawa. Parang isinuko ng Tsina ang paggawa ng asukal, pero ginagamit ng Pilipinas ang asukal na iyon para gumawa ng artwork, gawa ng sining. Pareho ang raw material, ngunit iba ang gamit. Sa wakas, nagsimula akong maintindihan ng kaunti. Nagpatuloy ang researcher. Ang mga kumpanya ng Pilipinas ay gumawa ng isang malaking desisyon 10 taon na ang nakalipas. Napagtanto nila na hinding-hindi sila mananalo sa cost competition sa Tsina, kaya pumili sila ng ganap na ibang daan. Isinuko nila ang mass production at nag-focus sa specialty materials na kakaunti lang ang gagawa, ngunit walang sinuman ang makakagawa. Ang bagay na tiningnan lang namin bilang bato, pinakinis ng Pilipinas at ginawang diamante, hiyas. Ang salitang iyon ay hindi ko sinasadyang lumabas sa aking bibig. Ngumiti ang researcher at tumango. Tama po, ganoon nga. Naglabas siya ng laptop at ipinakita sa akin ang data. Sa screen, ang graph ng pagbabago sa chemical industry ng Pilipinas ay ipinakita. Mula 2015, ang proporsyon ng high-value products ay mabilis na tumaas. Nagpatuloy ang researcher sa paliwanag. Ang mga kumpanya ng Pilipinas ay nag-invest ng husto
sa specialty chemicals para sa semiconductors, liquid crystal materials para sa display, at electrolyte para sa electric vehicle batteries. Ang presyo ng mga produktong ito sa bawat kilogram ay 50 hanggang 100 beses kaysa sa general purpose products. Kahit kaunti ang dami, malaki ang kita. Tumango ako at nagtanong, ngunit hindi ba mahirap ang technology development? Kailangan ng maraming patent at maraming researcher. Paano ninyo nagawa? Hindi naging madali, tapat na inamin ng researcher. Marami rin kaming failure. Ibinahagi niya ang kwento ng kanilang kumpanya. Inabot ng 8 taon ang development ng semiconductor cleaning solvent lang. Ang halaga na ininvest namin ay lumampas sa 3 bilyong yen. Ginagamit ang original currency para sa scale. Ang mga researcher ay nag-ulit ng daan-daang eksperimento. Maraming pagkakataon na gusto na naming sumuko, ngunit sa huli ay nagtagumpay kami. At ngayon, ang isang produkto na iyon ay nagdudulot ng 5 bilyong yen na sales taon-taon. Nagulat ako. Tumawa ang researcher at nagsabi, iyan ang estratehiya ng Pilipinas. Ang paraan ng pag-i-invest ng 10 taon at pagkain ng 30 taon. Hindi kami nag-mass production at mabilis na sumasakop sa pamilihan tulad ng China, kundi dahan-dahan ngunit sigurado, nagtatayo kami ng pader ng teknolohiya. Inilapag ko ang tasa ng kape sa lamesa at nag-isip. Ang China ay pumili ng speed, bilis, at ang Pilipinas ay pumili ng depth, lalim. Hindi ito tungkol sa kung sino ang tama o mali, kundi naglalaro kami ng ganap na ibang laro at hindi namin iyon naunawaan. Naglabas ang researcher ng tablet at ipinakita sa akin ang isa pang data. Ito ay isang table ng global market share ng Philippine chemical companies. Semiconductor material field, 47%. Display material, 63%. Specialty rubber, 38%. Nawalan ako ng salita nang makita ang mga numero. Tahimik niyang sinabi, kapag sinasakop ng China ang mundo sa dami, sinasakop ng Pilipinas ang niche market sa kalidad. Maaaring umikot ang pabrika ng walang produkto ng China, ngunit hindi maaaring gumawa ng advanced products ng walang Philippine materials. Iba ang papel namin. Naramdaman ko ang self-pity. Habang kinukutya namin ang Pilipinas ay nakatingin na pala sa 10 taon sa hinaharap. Habang isinasara namin ang aming mga pabrika, nagbubukas ang Pilipinas ng bago. Akala namin pareho lang ang industriya, ngunit sa huli, magkaibang dimension pala ito. Idinagdag ng researcher ang huling salita. Ang Pilipinas ay natakot din noong una. Nang marinig namin na aalis ang China sa petrochemicals, nakaramdam kami ng crisis. Ngunit iyon pala ang opportunity. Sa espasyo na binuksan ng China, nakakita ang Pilipinas ng ibang daan. Hindi kami gagawa ng murang mass production, kundi high-value new materials lang. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Bumalik ako sa aking kwarto at humiga sa kama, ngunit hindi ako dinadalaw ng antok. Nakatingin ako sa kisame at inulit-ulit ang lahat ng narinig ko ngayong araw. Ang Pilipinas ay hindi ginawang diamante ang bato na itinapon namin. Nakita nila ang essence ng batong iyon at nakahanap sila ng ganap na ibang gamit. Ang aking 20 taon na career ay mukhang faded. Gumawa lang ako ng produkto sa pabrika, ngunit hindi ko naisip kung saan pupunta ang produkto na iyon o paano ito magbabago. Iba ang mga Filipino researcher. Tiningnan nila ang raw material at inisip nila ang future at ginawa nilang reality ang imagination na iyon. Ang mga ilaw ng Palaris Industrial Complex ay kumikinang sa labas ng bintana. Ngayon ko lang nalaman na ang mga tambutso na kinutya namin ay ang haligi pala na sumusuporta sa advanced industry ng mundo. Nakakahiya. Naisip ko na kailangan kong sabihin ito kina Li Qiang at Wang Fa bukas. Ngunit sumagi sa aking isip kung maniniwala ba sila. Dahil ang tao ay nakikita lang kung ano ang gusto nilang makita. Kinabukasan ng umaga, nagtungo kami sa World Trade Center WTC sa Pasay City. Nagpasya si Attorney Chen na maghanap ng iba pang raw material supplier. Sa taxi, sina Li Qiang at Wang Fa ay nagreklamo pa rin na ang pabrika na nakita namin kahapon ay setup lang. Wala akong sinabi. Naisip ko, makikita din nila ng direkta. Nang pumasok kami sa entrance ng exposition hall, nagulat kami ulit. Ang buong ground floor ay puno ng mga chemical material manufacturers at ang booth ng mga kumpanya ng Pilipinas ay punong-puno ng tao. Puro dayuhan, lahat sila ay nakasutana at sila ay mga buyer. Dahan-dahan kaming naglakad sa exhibition.
Ang unang booth ng isang kumpanya ng Pilipinas ay nagpapakita ng special polymer. May mahigit 30 tao na nagpipila sa harap ng booth. Ang staff ay nagpapaliwanag habang nagpapakita ng sample at ang mga buyer ay seryosong nagsusulat at nagtatanong. Nang dumaan kami sa booth ng isang kumpanya ng China sa tabi nito, nakita namin ang malaking banner na may nakasulat na Major Chinese Chemical Company, ngunit ang booth ay tahimik. 2 staff lang ang nakaupo at nagbabasa ng smartphone. Walang dumaan. Nakita ko na natigas ang mukha ni Wang Fa. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Lahat ng booth ng mga kumpanya ng Pilipinas ay abala at lahat ng booth ng mga kumpanya ng China ay tahimik. Ang contrast na ito ay napakalinaw, na parang hindi totoo. May mali, bulong ni Li Qiang. Hindi ito normal. Nang dumaan kami sa harap ng booth ng isa pang kumpanya ng Pilipinas, narinig ko ang English na may German accent. Isang middle-aged German ang nagsasabi sa Filipino staff. Ang special adhesive na ginagamit sa auto parts ng aming kumpanya ay sa Pilipinas lang namin makukuha. Sinubukan na ng mga German suppliers, ngunit hindi nila magawa ang parehong kalidad. Tumawa ang Filipino staff at sumagot. Kaya kailangan po ninyong mag-book 10 buwan ng maaga. Puno na po ang reservation hanggang Pebrero ng susunod na taon. Nagulat ako nang marinig ang usapan na iyon. Full reservation hanggang sa susunod na taon. Ganito ba ang itsura ng isang industriyang nalulugi? Narinig din ni Wang Fa ang usapan at naging seryoso ang kanyang mukha. Lumapit pa kami at may booth na punong-puno ng mga Filipino executives. Nagpapakita sila ng special film para sa display na ginawa ng isang kumpanya ng Pilipinas. Ang mga Pilipino ay nakatingin sa film gamit ang magnifying glass at humahanga. May isang Pilipino na nagsabi sa kanyang kasamahan sa Tagalog na naintindihan ni Wang Fa, ang kalidad na ito ay hindi kayang gayahin kahit ng mga kumpanya ng Hapon. Hinawakan ni Li Qiang ang aking braso. Tingnan mo iyon, itinuro niya. Nakita ko ang isang malaking booth. Ang sign ay nakasulat, Philippines Advanced Materials. Sa harap ng booth, may isang makina na nagbibigay ng queue number at ang electronic board ay nakasulat na 47 ang kasalukuyang nagpapakonsult. May higit 20 tao na naghihintay. Pumasok kami sa booth dahil sa pagkamausisa. Sa dingding, may world map na nakasabit at may mga pin na nakatusok na nagpapakita ng mga delivery location. USA, 17, Germany, 23, Japan, 31, France, 8, UK, 12, may China rin at 9 ito. 9 na lugar sa China? Nagulat na tanong ni Wang Fa. Tumawa ang Filipino staff at sumagot. Ang mga kumpanya ng China ang aming pinakamalaking customer. Halos walang electronic product na ginawa sa China na walang Philippine material. Namutla ang mukha ni Wang Fa. Sa wakas, naintindihan ko. Habang nagmamayabang ang China na tinalikuran na nila ang petrochemicals, nakadepende na pala sila sa Pilipinas. Ang mga pabrika ng China ay hindi makakagawa ng produkto nang walang specialty materials ng Pilipinas. Hindi pala kami ang nagtapon, kundi kami ang inalisan ng kakayahan. Dumating ang oras ng tanghalian at pumunta kami sa food court ng Exposition Hall. Nakaupo kami sa lamesa at kumakain at ang lahat ng usapan sa paligid ay tungkol sa mga produkto ng Pilipinas. Isang Amerikano ang nagsabi na hindi niya mapatakbo ang pabrika ng walang Philippine semiconductor material. Ang isang Europeo ay nagsabi na inabot siya ng 1 taon para makipagkontrata ng pangmatagalan sa isang kumpanya ng Pilipinas. Inilapag ni Li Qiang ang kanyang chopsticks at nagbuntong hininga. Ayaw kong tanggapin pero kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Talagang nagtagumpay ang Pilipinas. Nagkamali kami ng husto, inamin niya. Tumango si Wang Fa at ang kanyang mga mata ay puno ng self-reproach. Kinahapunan, dumalo kami sa isang conference sa seminar hall. Dito ipinahayag ang future strategy ng Philippine chemical industry. Ang CEO ng isang kumpanya ng Pilipinas na nagsalita ay nagsabing, sa loob ng susunod na 10 taon, mag-invest kami ng 500 bilyong yen. Ginagamit ang original currency para sa scale, sa biomaterials at environment-friendly chemicals. Ang ambisyon ay, kapag naglalaro ang China sa dami, ang Pilipinas ay naglalaro sa kalidad at ngayon ay sinisiguro pa nila ang future market. Pumalakpak ang mga tagapakinig. Ang mga buyer mula sa buong mundo ay sabay-sabay na pumalakpak. Napilitan din akong pumalakpak at sina Li Qiang at Wang Fa
ay pumalakpak din ng walang sigla. Ang tunog ng aming palakpak ay parang walang kabuluhan. Pagkatapos ng seminar at lumabas kami, tahimik na nagsalita si Wang Fa. Ang itinapon namin bilang basura, ginawa nilang ginto. Ang kanyang boses ay puno ng pagkatalo. Tahimik na tumango si Li Qiang. Tumingin ako sa langit. Ang langit ng Maynila ay asul at maliwanag, ngunit ang aking puso ay parang natatakpan ng ulap. Sa taxi pauwi sa hotel, walang nagsalita. Habang nakatingin ako sa tanawin ng Pilipinas sa labas ng bintana, naisip ko, ang bansang kinutya namin ay ilang hakbang na pala ang nauuna sa amin at naghahanda para sa future. At ang gap na iyon ay lalong lumalawak. Noong gabing iyon, kaming tatlo ay hindi makatulog sa aming mga kwarto. Humiga ako sa kama, nakatingin sa kisame at nag-isip ng matagal. Ano ang napalampas namin? Bakit hindi kami nakapag-isip tulad ng Pilipinas? Ang sagot ay simple. Nakatingin lang kami sa kita ngayon, ngunit ang Pilipinas ay nakatingin sa 10 taon sa hinaharap. Bukas, aalis na ako sa Pilipinas at babalik sa Tsina. Ngunit ang lahat ng nakita ko sa Pilipinas ay malalim na nakatatak sa aking puso. Hindi ko pa alam kung paano babaguhin ng karanasang ito ang natitirang bahagi ng aking buhay, ngunit may isang bagay na sigurado, hindi na ako ang dating Zhang Hai. Lumipas ang 1 linggo pagbalik ko sa Tsina. Ang tanawin ng Tsina na nakita ko mula sa taxi pauwi sa bahay mula sa airport ay parehong-pareho bago ako umalis. Ngunit iba ang tingin ko sa lahat. Ang mga electric vehicle na tumatakbo sa kalye, ang mga ad sa mga gusali, ang mga smartphone sa kamay ng mga tao, alam ko na ngayon na ang Philippine material ay nasa lahat ng bagay na iyon. Dumating ako sa bahay at inayos ang aking gamit. At nakaramdam ako ng kalungkutan. Tinanong ako ng aking asawa, "Kumusta?" Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Sumagot lang ako na marami akong natutunan. Nang makita niyang kakaiba ang mukha ko, tinanong niya kung may problema. Ngunit sumagot ako ng ayos lang at pumasok sa kwarto. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ulit kami ni Li Qiang, Wang Fa at 5 iba pang dating kasamahan. Sila ang mga taong wala pa ring trabaho. Nagtipon kami sa isang local restaurant, ngunit iba na ang atmosfera kaysa dati. Lahat sila ay tahimik simula nang bumalik sila mula sa Pilipinas. Habang kumakain, nagtanong si Jiaoxi, "Kumusta ang Pilipinas? Talaga bang nagtatagumpay sila tulad ng narinig namin?" Nagkatinginan sina Li Qiang at Wang Fa, ngunit wala silang sinabi. Ako ang unang nagsalita. Mas nagtatagumpay sila kaysa sa inakala. Nagkakamali tayo ng husto. Tumahimik ang lamesa. Lahat sila ay huminto sa pagkain at tumingin sa akin. Nagsimula akong magpaliwanag ng lahat ng nakita ko sa Pilipinas. Ang state-of-the-art factory equipment, ang mga buyer mula sa buong mundo, ang mga order na puno hanggang sa susunod na taon, at ang katotohanan na ang mga produkto ng Tsina ay nakadepende sa Philippine materials. Isang kasamahan ang nagtanong na hindi makapaniwala. Industriya na tinalikuran ng Tsina, paano nila nagawa? Setup lang iyon, hindi ba? Nagreklamo siya. Umiling si Li Qiang. Hindi rin ako naniwala noong una, pero nakita ko mismo at totoo. Ang Pilipinas ay naglalakad sa ganap na ibang daan kaysa sa inakala namin. Nagbigay siya ng patunay. Tumango si Wang Fa. Sa exposition hall, tahimik ang booth ng Tsina at punong-puno ng tao ang booth ng Pilipinas. Nang makita ko ang tanawing iyon, gumuho ang aking pride. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Sumingit si Jiaoxi. Pero maaabutan din ng Tsina kaagad. Sa aming technology, posible iyon. Tumango ang ilang kasamahan, tama. Ngunit umiling ako. Hindi ang Pilipinas ang nahuli, kundi inunahan nila tayo sa daanan ng future. Sa aking sinabi, tumahimik ulit ang lamesa. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ang Pilipinas ay gumawa na ng desisyon. 10 taon na ang nakalipas. Isinuko nila ang cost competition at nag-focus sa technology competition. Sa loob ng 10 taon na iyon, nag-invest sila ng daan-daang bilyong yen sa R&D, nagtayo ng daan-daang patent, at nakipag-ugnayan sa mga advanced companies sa buong mundo. Kung aabutan natin sila ngayon, aabutin tayo ng 10 taon. Ngunit sa loob ng 10 taon na iyon, 10 taon pa ang uunahin ng Pilipinas. Nagreklamo si Jiaoxi na hindi pa rin masaya. Sa capital ng Tsina, maaari tayong humabol ng mabilis, maglagay lang ng pera, igiit niya. Sumang-ayon din ang ilang kasamahan. Tama. Iba ang aking pananaw. Dahan-dahan akong nagpaliwanag, hindi lang ito tungkol sa pera. Ang mga Filipino researcher
ay nag-aaral ng isang material lang ng 7 o 8 taon. Umuulit ng daan-daang failure ngunit hindi sumusuko at sa huli ay nagtatagumpay. Ang persistence at grit na iyon ay hindi kayang bilhin ng pera. Sumang-ayon si Li Qiang sa aking sinabi at idinagdag. Naalala ko ang sinabi ng researcher sa pabrika ng Pilipinas. Sabi niya, nag-invest kami ng 10 taon para kumain ng 30 taon. Iyan ang paraan ng Pilipinas. Paliwanag niya, ang Tsina ay nagmamadali para makita ang resulta, ngunit ang Pilipinas ay dahan-dahan at malalim ang paghuhukay. Isang kasamahan ang nagtanong na nag-aalangan. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Nahuli na tayo. Anong magagawa natin? Ang lahat ng tingin sa lamesa ay napunta sa akin. Wala rin akong malinaw na sagot, ngunit may isang bagay na sigurado. Tahimik akong nagsalita. Kailangan muna nating magbago. Baguhin ang pag-iisip. Hindi natin kukunin ang Pilipinas at babalewalain, kundi pag-aaralan. Kailangan nating pag-aralan kung paano sila nagtagumpay. Idinagdag ko, itapon natin ang ating pride at tanggapin ang kailangan nating tanggapin ng may kapakumbabaan. Ngumisi si Zhao Si, iyan ay defeatism, pagkatalo. Isusuko mo ba ang pride mo bilang Chino? Sabi niya. Tumango ang ilang kasamahan at pumabor kay Zhao Si, ngunit mas marami ang nanatiling tahimik. Mukhang inuulit nila ang aking mga salita. Nagsalita si Wang Fa. Noong una, ayaw ko ring tanggapin. Ayaw kong tanggapin na nagtagumpay ang Pilipinas. Pero ang katotohanan ay katotohanan. Kahit ipikit natin ang ating mata, hindi magbabago ang katotohanan. Dapat din akong mag-aral simula ngayon. Natapos ang kainan at lumabas kami. Tinawag ako ng ilang kasamahan. Tahimik silang nagtanong. Talaga bang may kailangan tayong matutunan sa Pilipinas? May pag-asa pa ba? Tapat akong sumagot. Hindi ako sigurado, pero sulit subukan. Hindi tayo pwedeng umupo lang. Habang pauwi sa kalsada, ang mga neon sign ng syudad ay kasing liwanag pa rin. Alam ko na ngayon ang katotohanan na nakatago sa likod ng liwanag na iyon. Ang invisible material ng Pilipinas ay nasa mga glamorous products na ginagawa ng Tsina. Sa ibabaw, ito ay produkto ng Tsina. Ngunit ang core ay Philippine technology. Noong gabing iyon, binuksan ko ang laptop at nagsimulang maghanap ng mga Philippine chemical companies. Tiningnan ko ang kanilang mga website isa-isa. Inaaral kung anong produkto ang ginagawa nila at anong technology ang mayroon sila. Nagbasa ako ng data hanggang 3 ng umaga at habang nagbabasa, lalo akong nagulat. Ang technology ng mga kumpanya ng Pilipinas ay lumampas sa aking imagination. Nagsimulang lumiwanag ang silangan sa labas ng bintana. Isinara ko ang laptop at nagdesisyon ako. I-redesign ko ang natitirang bahagi ng aking buhay. Gagamitin ko ang natutunan ko sa Pilipinas para makahanap ng bagong daan. Alam kong hindi ito magiging madali. Ngunit kung ang mga Filipino researcher ay nag-invest ng 10 taon, wala akong dahilan para hindi magawa. Pumasok ang aking asawa sa kwarto at tinanong niya kung anong ginawa ko buong magdamag. Ngumiti ako at sumagot. Naghahanda ako para sa bagong simula. Magkakaroon ako ng magandang balita sa lalong madaling panahon. Hinaplos niya ang aking balikat at sinabing, sinuportahan kita. Simula noon, nagsimulang magbago ang aking buhay. Nagpasya akong maging isang taong nag-aaral ng future, hindi isang taong nagrereklamo sa nakaraan. Ang isang linggo na iyon sa Pilipinas ay bumaliktad sa aking 20 taon. Lumipas ang 6 na buwan. Sa loob ng panahong iyon, nagsimulang tumingin ang mundo sa Pilipinas. Ang shock na naramdaman ko nang pumunta ako sa Pilipinas ay naramdaman na ngayon ng buong mundo. Ang mga international media ay nag-uunahan sa pag-uulat ng success story ng Philippine chemical industry. Isang umaga, habang umiinom ako ng kape, napanood ko ang CNN International News. Ipinakilala ng anchor ang isang special report at ang title ay sumalubong sa aking mata. Ang pagkabuhay ng industriyang tinalikuran, ang himala na ipinakita ng Pilipinas. Ipinakita sa screen ang kuha mula sa drone ng Palaris Industrial Complex, Bataan, at ipinaliwanag ng reporter. Ang industriya ng petrochemicals na tinalikuran ng Tsina ay ginawa ng Pilipinas na advanced materials industry. Nagpatuloy ang reporter. Sa pamamagitan ng pag-focus sa specialty materials, hindi sa commodity products, ang mga kumpanya ng Pilipinas ay naging core supplier ng semiconductor, display at electric vehicle industries sa buong mundo. Sa screen,
Ipinakita ang graphic na nagpapakita na ang mga global companies tulad ng Samsung, TSMC, Intel, BMW at Tesla ay nakadepende sa Philippine materials. Ako ay nakatitig sa screen habang hawak ang tasa ng kape. Pagkalipas ng ilang araw, mas nakakagulat na artikulo ang lumabas sa Financial Times FT. Isang mahabang analytical article na may title na "Ang Industriyang Tinalikuran ng Tsina, Sinakop ng Pilipinas ang Mundo." Detalyadong tinalakay ng artikulo ang strategic change ng mga Philippine chemical companies sa loob ng nakaraang 10 taon at binigyang diin ang katotohanan na ang proporsyon ng R&D investment ay 3 beses na mas mataas kaysa sa mga kumpanya ng Tsina. Tumawag sa akin si Wang Fa pagkatapos makita ang artikulo. Ang kanyang boses ay walang lakas. "Ngayon ko lang naintindihan ng lubos ang sinabi mo. Hindi ko na maitatanggi dahil kinikilala na ng mundo. Inaamin ko na nagkamali ako. Ayos lang, inaliw ko siya. Lahat tayo ay natututo." Ang NHK ng Hapon ay nagpalabas din ng special documentary. Ang title ay "Ang Tahimik na Revolusyon ng Philippine Chemical Industry" na tumagal ng 1 oras. Kinapanayam nila ng direkta ang mga researcher ng kumpanya ng Pilipinas at isang researcher ang nagsabi ng isang hindi malilimutang salita. Ang kakayahan ng Pilipinas ay ang makahanap ng hiyas, fuel, mula sa mga bagay na itinapon ng iba. Ang DNA ng kumpanya ng Pilipinas ay ang gawing opportunity ang crisis. Habang pinapakinggan ko ang salitang iyon, naalala ko ang researcher na nakilala ko sa hotel lobby sa Bataan 6 na buwan na ang nakalipas. Ngayon ko lang naintindihan ng lubusan ang kanyang sinabi. Hindi pumulot ang Pilipinas ng bato, kundi natuklasan ang bagong halaga ng bato. Ang Der Spiegel ng Germany ay nagkaroon din ng cover story tungkol sa Pilipinas. Sa title na Small Country Strategy, sinuri nila kung paano sinakop ng Pilipinas ang niche market at naging global strongman. Binigyang diin ng artikulo ang katotohanan na maging ang mga kotse ng Germany ay hindi makakagawa ng electric vehicles nang walang Philippine specialty adhesive. Nagbago rin ang attitude ng Chinese media. Nawala ang mga artikulong kumukutya sa Pilipinas at sa halip, nagsimulang lumabas ang mga artikulong nagsusuri at nagsasabing dapat matuto sa Pilipinas. Isang editorial ang nagsabing, dapat tayong matuto sa tagumpay ng Pilipinas. Kailangan natin ng shift mula sa quantitative growth tungo sa qualitative growth. Nagpadala ng message si Li Qiang. Ang balita ay nagsasabing nagsimula na ang gobyerno ng Tsina sa reconstruction ng chemical industry. May mga reflection na nagsasabing baka permanenteng masyado ang pag-alis. Ngunit ang problema ay huli na. Idinagdag niya. Hindi madali ang i-close ang 10 taon na gap na itinayo ng Pilipinas. Sa loob ng panahong iyon, nagsimula ako ng bagong trabaho, consulting para sa pag-uugnay ng mga Philippine chemical companies at mga Chinese companies. Napagtanto ko na kailangan nila ng isang taong nakakaintindi ng Philippine technology at nakakaalam ng Chinese market. Nagsimula ako sa maliliit na project, ngunit dahan-dahang lumaki ang trabaho dahil sa word of mouth. Isang araw, dumalo ako sa isang contract signing ceremony sa pagitan ng isang Chinese and Philippine company na inugnay ko. Ang isang Chinese electronics company ay pumirma ng long-term supply contract sa isang Philippine material company sa loob ng 5 taon. Habang tinitingnan ko ang dalawang CEO na nagkakamay, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon. 6 na buwan na ang nakalipas, kinukutya ko ang Pilipinas, at ngayon, ako ang bridge sa pagitan ng Pilipinas at Tsina. Ang buhay ay talaga namang nakakatawa. Pagkatapos ng ceremony, lumapit sa akin ang Philippine CEO. Nagpasalamat siya at nakipagkamay sa akin. Dahil sa mga taong tulad ni Zhang Hai, posible ang China-Philippines cooperation. Mahalaga ang mata na nakikita ang katotohanan ng walang prejudice. Pinuri niya ako. Ako ay mapagmataas, kahit na mahina ang aking loob. Habang pauwi sa kotse, tiningnan ko ang balita sa smartphone. Isang breaking news mula sa Bloomberg. Ang market capitalization ng mga Philippine chemical companies ay umabot sa all-time high. Nag-invest ang mga global investors sa mga Philippine material companies at tumaas ng husto ang presyo ng stock. Ang global capital ay pumupunta sa Pilipinas. Kinagabihan, nagtipon ulit kami ng aking mga kasamahan. Sa parehong restaurant 6 na buwan na ang nakalipas, nagkita kami ulit, ngunit iba na ang atmosfera. Dumating din si Jiaoxi, ngunit hindi na siya kumukutya sa Pilipinas tulad ng dati. Sa halip,
Tahimik siyang nagtanong, may pagkakataon ba akong makipagtulungan sa mga kumpanya ng Pilipinas? Gusto ko ring matuto. Sabi ni Li Qiang. Nagsimula na rin akong mag-aral ng Tagalog. Naisip ko na dapat matuto ako sa wika para makipag-ugnayan sa mga kumpanya ng Pilipinas. Tumango si Wang Fa. Nagsasalin ako at nagbabasa ng mga thesis tungkol sa Philippine chemical industry. Gusto kong maintindihan ng husto ang kanilang estratehiya. Ngumiti ako sa kanila. Ang mga taong kumukutya sa Pilipinas 6 na buwan na ang nakalipas ay nagsisikap na ngayon para matuto sa Pilipinas. Ang pagbabago ay nagsisimula sa ganitong paraan. Ang pagtanggap, pag-aaral at paglago ng magkasama. Iyon ang tunay na pag-unlad na naunawaan namin ng huli na. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon ako ng pagkakataong dumalo sa isang international conference sa Global Chemical Industry Forum na ginanap sa Shanghai. Inanyayahan ang CEO ng isang kumpanya ng Pilipinas bilang keynote speaker. Sa harap ng libu-libong tagapakinig, sinabi niya, ang bato na itinapon ng iba sa kamay ng Pilipinas ay nagiging hiyas. Yale. Ang hall ay napuno ng palakpak. Ang mga Chinese, European at American audience ay lahat nakatayo at pumalakpak. Tumayo rin ako at pumalakpak, ngunit ngayon, ito ay taus-pusong palakpak. Hindi palakpak na puno ng jealousy o inggit, kundi dalisay na respeto. Pagkatapos ng speech, marami akong nakausap sa lobby. Isang American businessman ang nagsabi sa akin, ang tagumpay ng Pilipinas ay hindi swerte, kundi strategy. Ito ay resulta ng lubusang paghahanda at matibay na pagsasagawa. Pinuri niya. Ang isa pang European buyer ay humanga. Ang quality management system ng mga kumpanya ng Pilipinas ay world-class. Umuwi ako sa hotel at tiningnan ang labas ng bintana. Ang night view ng Shanghai ay maliwanag. Ngunit alam ko na ngayon na ang Philippine technology ay nakatago sa likod ng liwanag na iyon. Ang invisible ngunit indispensable existence. Iyan ang status ng Philippine chemical industry. Humiga ako sa kama, nakatingin sa kisame at nag-isip. 6 na buwan na ang nakalipas. Nang una akong tumapak sa lupa ng Pilipinas, lahat ay kakaiba at hindi ko maintindihan. Bakit ang mundo ay nagtitipon sa Pilipinas? Bakit ang industriya na tinalikuran namin ay nagtatagumpay? Hindi ko alam. Ngunit ngayon, alam ko na. Ang Pilipinas ay naglalaro ng ibang laro kaysa sa iba. Kapag ang iba ay naghahangad ng quantity, sila ay naghahangad ng quality. Kapag ang iba ay nakatingin sa ngayon, sila ay nakatingin sa future. Binuksan ko ang smartphone at nagpadala ng message sa aking asawa. Pauwi na ako. May magandang balita ako. Sinabi ko na nakakuha ako ng bagong project at mas makikipagtulungan ako sa Pilipinas. Sumagot ang aking asawa. Congratulations. Ipinagmamalaki ko ang pagbabago mo. Nagsimulang sumikat ang araw sa labas ng bintana. Nagsisimula ang bagong araw. Para sa akin, ito rin ang bagong simula. Nagpasya akong maging isang taong naghahanda para sa future, hindi isang taong kumakapit sa nakaraan. Ang aral na natutunan ko sa Pilipinas ay inilapat ko sa aking sariling buhay. Kinikilala na ng mundo ang Pilipinas, ang bansa na nagbigay buhay sa industriyang tinalikuran, ang bansa na ginawang opportunity ang crisis, ang invisible ngunit indispensable technology strongman. Ngayon, ako na ang susunod. Nagdesisyon akong magbago, lumago at lumikha ng bagong halaga. Tulad ng paggawa ng Pilipinas sa bato bilang hiyas, naniniwala ako na maaari ko ring i-reshape ang aking sariling buhay. Sa paniniwala na iyon, nakatayo ako ulit. Ito ang aking kwento. Ang paglalakbay na nagsimula sa pangungutya at nagtapos sa respeto. Ang paglalakbay na ito ay hindi pa tapos. Ngayon na ang mundo ay nakatingin sa Pilipinas, ako ay nasa gitna ng pagbabago. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit may isang bagay na sigurado. Ang bato na itinapon ng iba sa kamay ng Pilipinas ay nagiging hiyas. Ang hiyas na aral na iyon ay ang liwanag na nagliliwanag sa aking buhay ngayon. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like